ang sinasabi ni itong si Maharlika ay wala daw accomplishment ang ating presidente. Sa unang-una, that was only last month. Pinagtibay na ang accomplishment ng ating Pangulo ay itong tinatawag na Maharlika Investment Fund. Ito ay naging batas na medyo na konting delay last year at ngayon umiiral na. At nagkaroon na ng mga officers tsaka CEO itong Maharlika Investment Fund. Ito ay mag-uumpisa na at hari na ba? After 3 years, matitikman na natin ang katas ng Maharlika Investment Fund. Siyempre, hindi naman ura-urada yung mag-umpisa yan eh. Kumbaga sa isang company ay talagang may reorganization pa mangyayari. Okay? At dyan ang magsisimula ang ating Maharlika Investment Fund. At yung na-ratify din yung RCEP na kinabibilangan ng Pilipinas at ibang bansa sa trade. Okay? Yan ho ang ating accomplishment ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. At yung isa pa ay ay tinatawag na yung kanyang mga international trips nagbunga na. Mga foreign investment ay nandiyan na sa Pilipinas. Pinangungunahan ito ng Amerika na marami ng investment na nandiyan sa Pilipinas. Okay? Okay. At harinawa ay magtagumpay ang Amerika na nagpondo rito kasi malaki ang tiwala nila sa Pilipinas. Okay? At ang nagawa pa rin ng ating Pangulo ay increasing the budget of the armed forces of the Philippines. At meron tayong study na bibili na tayo ng submarine. Submarine kasi kailangan natin ng armed forces ng submarine lalo na dyan sa karagatan ng West Philippine Sea upang pangalagaan ang teritoryo ng ating bansang Pilipinas. Okay? Tsaka using the armed forces for civil project like building schools, no? Kasi ang kailangan ng ating mga building schools ay para mabilis ay prefabricated. Dapat nakahanda na yung prefabricated school. Okay? Yung mga yari sa mga container van. Yung mga container van, we could use that and easily transported. It could easily be transported. At kailangan natin ng mga machinery, yung mga tractor, yung mga heavy tractor for farm machinery as well as in the construction business. Kasi kailangan ang pamahalaan ay maging alerto lalo na in times of calamity. Pwede dahil marami tayong mga container van dyan, we could use that as an evacuation. Pwede natin pagpatungin yan. It's an earthquake-proof too. Earthquake-proof, fire-proof, and madaling gawin. It could be done in a matter of, and the maximum I think is 1 month. Talagang napakaganda na yan pagka 1 month na. Kasi nandiyan na lahat eh. Nandiyan. Ang tinatawag nila prefabricated. Ibig sabihin, lahat, pati sidings ay nakahanda na. At ang sukat ay pare-parehas. Ang design ay pare-parehas. Mas makakatipid tayo doon. Okay? Ginagamit na dyan sa Pilipinas 2 decades ago. Yan ang kailangan ituloy natin. Na hindi yung mga eskwela na nasisira ang bubong, hindi yung mga eskwela na susunog. Di ba? So, this is a good alternative for school buildings. Okay? Calling the attention of all architecture, of all architects there in the Philippines, as well as all those engineers, no? Structure engineers, structure builders, to make this possible. Okay? Okay. Yan lang ang sinasabi ko na mga nagawa ng ating presidente na hindi ginagawa ng sabi ni Maharlika. Ngayon,
tung last year, inaprubahan na rin yung New Agrarian Emancipation Act. At nakinabang niya ay 600,000 agrarian reform beneficiary, yung mga may utang. Yung mga, binura na nga ng gobyerno, yung mga may utang Yan, okay? At iyan lang ang mga sinasabi ni Maharlika na wala daw nagagawa. Ang ating presidente, 2023, hanggang ngayon, ay maraming trabaho, nakita nyo ang unemployment ay bumaba na. At ang nagsasabi na mahirap ay lalong bumaba na rin. Bagamat mataas ang bilihin, kasi sa ibang bansa, dito rin sa Amerika, tumaas ang presyo ng bigas. Huwag nyo nang sabihin na 20 pesos. Yun nasabi lang ng Pangulo during election time. But the moment na meron kayo magbibiling bigas, ay sapat na. Ngayon, kung sasabihin mong mahal, magtrabaho ka ng gusto. Wag kang, magsasaka ka. Magtanim ka rin ng ibang gulay o mangisda ka pag wala kang trabaho, o mag-aral ka ng ibang hanap buhay upang matuto ka. Ibig sabihin, hindi ka umaasa sa isang lugar lang. Kung ikaw man nagtatrabaho at maliit ang sweldo mo, mag-double job ka. Kung hindi mo alam yung trabaho, pag-aralan mo. Sabi nga ni John F. Kennedy, ask not your country can do for you, but what you can do for your country. Right? Okay. Eto, tingnan natin itong si Cordapia, kung anong gagawin nito si Cordapia ito. Bukod dito, pinalalahanan din ni Kuting ang bawat isa na gawing realidad ang mga pangarap. Well, sa mga kapwa ko palangga, kapwa ko Pilipino, ang ating mga pangarap pwede naman talagang dumating sa tunay na realidad. Kung tayo ay mayroong mabuting gobyerno, pero kung meron kang gobyernong Kuting at ahas, malamang sa malamang ang magiging realidad ng mga pangarap para kang kamin. Sabi niya, Kuting at ahas. Kung sabihin ko sa kanya, ikaw, Maharlika, ay pokpok. Pokpok ka. Dati kang pokpok, di ba? Yan. Okay? Wala siyang katibayan. Wala din naman akong katibayan. Nadinig ko lang yan. Tama ba yun? Hitad? So, tuloy natin pinagsasabi nitong walang yang to. Maharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. So malamang, o baka naman, ito ay mga kasabwat din, o baka itong mga taong ito na nakuha nila ng supply mula sa Maynila, ayun din ang kinukuhaan ng supply ni Lisa para sa kanyang asawang si Kuti. Ang wording niya, malamang. So kita nyo, ang kanyang lahat ng mga sinasabi ay hindi totoo. Puro paratang na walang ebidensya. Malamang. Yung the word malamang, hindi siya sigurado. Speculation lang niya. May maniniwala ba kayo sa mga ganyang tinatawag nito komentaryo? Na walang kabuluhan. Nagsasayang lang ng oras para makinig ka. Okay? So, at parati niya sinasabi na pulburon daw si Presidente Marcos. Hanggang ngayon yung video ay wala nga siyang maipakita Okay? At pati nga yung kotse na Bugatti Chiron na kung di pa sinoli ng may-ari, di malalaman ng Bureau of Customs. Diba? Kasi ang tax niya ay umaabot sa doble, $6 million. Ang halaga ng kotse ay $3 million. So, at saka sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, bagamat hindi kami naniniwala dyan sa Chinese New Year, kasi daw ang year daw ito ay Year of the Wood Dragon. Yung Wood Dragon, at ito ay the Dragon ay magandang ang performance for this year. Hindi totoo yun. Ang totoo talaga ay kung magsisikap ka, ay talagang may malamang na ikaw ay gumanda ang iyong patutunguhan. Okay? Those who are really working hard is giving a reward after those years, after those days that you work hard.
May siyempre pagka sa may sinukso ka, meron kang kukunin sa bulsa mo. Is that right? So I do hope that this will awaken you Filipinos not to listen to Maharlika, kasi ang kanyang mga sinasabi ay mga kwentong kutsero at walang ikabubuti o ang mga naniniwala sa kanya ay hindi maganda. Katulad ng isa, nagsabi nito, si Edeline Gilan, shout out sa mga boto kay 20 pesos na kilo bigas na budol ang mga tao na di kasi nadala, kaya ayan ngayon. Alam niyo, yung 20 pesos is just a mark, mark. At alam niyo, kung yung 20 pesos ng araw ng bigas ay hindi pa uso ang iPhone 6, iPhone 6 15, tapos na yung iPhone 14, iPhone 15 na. Tapos nung araw ang ating internet, ang wifi natin is lang, napakabagal, 4G, di ba? Is that right? Ngayon is 5G na. And this year, it might be 6G. Ano ang iisipin nyo? Ang technology ay umaangat. Siyempre, pati ang presyo ay umangat. Paano? Sasabihin mo 20 pesos. Paano yung mga magsasaka? Pang sarili iniisip mo Paano, sino magtatanim kung 20 pesos lang? Magkano lang magiging farm gate niyan? Ang tumataas din naman ang presyo ng tumataas din ang presyo ng fertilizer. Maawa ka naman sa mga magsasaka. Ikaw kaya magtanim. Nasaan ang kaisipan mo? Nasaan ang kaisipan mo? Hindi ka gumagamit ng talino at ang iniisip mo ay makadaya ka, makagulang ka. Magulangan mo yung mga magsasaka na nagpapakahirap, nagpapapawis, at talagang makita mo bago sila kumita ng pera ay talagang halos dugo ang kanilang puhunan sa kanilang ginagawa upang makapagtanim at makapagbigay ng kakanin nyo sa araw-araw. Okay? Ngayon, makinig kayo kay Maharlika. Makinig kayo sa mga kawalangyaan na binabalita ni Maharlika. Okay? Okay? Sa mga susunod, meron pa akong mga susunod para kay Maharlika, at meron ako isang magandang ibibigay na isang panlaban ko kay dating Pangulong Digong Duterte. Okay? In God we trust, never hold your peace.